ang epekto ng 6.9 magnitude na ito. Pumunta po tayo ng Small Task Force sa Sakyan o kanilang fire operations sa Lagaman. Ang nais ng mga bakit ang mag-uwi para makapagsimulang muli. Nasa state of public emergency na po ang buong Pilipinas dahil sa coronavirus disease 2019. Yan lang. Winasak ng malalakas na alon ang bahay ng mga katutubong Badjao sa barangay Sanga-Sanga sa Tawi-Tawi. Bigla raw tumaas ang tubig sa dagat kagabi at pati kalsada inabot. Inaalam pa kung ilang bahay ang nasira ayon po sa Pag-asa. Apektado ang Tawi-Tawi ng trough o extension ng bagyong Pepito. Magandang hapon, ito ang News TV Quick Response Team sumusugod kahit saan sa ngalan ng katotohanan. May bagong bagyo na binabantayan. Ito po ang Tropical Storm Pepito. Inaasahan na naman ng masamang panahon. Kaya dito sa Quezon City, kung nasaan po ngayon ang News TV Quick Response Team, may panawagan para sa relokasyon mula po sa lugar sa Barangay Payatas na delikado po sa pagguho. Idineklara ng danger zone ang lugar, kaya pinalilikas na ang nasa 25 pamilya. Nakita kasing gumugo ang lupa sa ilalim ng mga bahay. Mayroon ding komunidad sa ibaba na nanganganib namang matabunan ng lupa. Nitong weekend nga, may natabunan ng isang bahay, wala namang nasaktan. Pakiusap ng mga otoridad sa mga residente, lumikas at pumunta muna sa mga kamag-anak. May alok na rin sa kanilang relokasyon o malilipatan. Pero ayaw raw muna nilang lumipat doon dahil hindi raw tiyak ang kanilang kabuhayan. Kaulay pa rin ang balitang yan, kumuha tayo ng update. Makapiling po natin live ang hepe ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, si Ginoong Mike Marasigan. Sir Mike, magandang hapon. Welcome sa QRT, sir. Unang-una, meron na hubang as of 3:30 p.m., meron na hubang tayong evacuation na isinagawa dito po sa Quezon City, dala ng walang tigil na pag-ulan na yan, sir? Well, sa ngayon po, related kay Tropical Storm Pepito, wala pa po tayong reported na evacuees, no? We're experiencing light to moderate rains pa lang naman, so kinakaya po yan ang ating mga waterways ngayon. So hopefully, ganyan lang po tayo at huwag na sana po lumakas ulan. Sir Mike, balikan ko yung nangyari sa Barangay Payatas nung nakaraang weekend. Ilang pamilya po ang inilikas nyo rito dahil naman sa banta ng landslide, sir? Well, yung nangyari nung Saturday, isa lang naman bahay ang nalaglag, no? But just for safety measures, ginawa natin, in-include na natin yung neighboring barangay houses doon, siguro mga 10 to 15 houses din yan. In-encourage natin sila na doon muna tumira sa kanilang mga kamag-anak hanggat hindi gumanda ang panahon natin. Sir Mike, nagamit din po ba yung evacuation center naman ng LGU? Particular dyan sa Payatas, sir, yung evacuation efforts natin dyan. Well, open naman ang ating evacuation center dyan sa Barangay Payatas, no? Yung barangay natin po ang nagli-lead ng evacuation at binabantayan po nila yan 24/7 na to ensure wala akong munang makakabalik dahil may banta po ng pagguho, lalo na ngayon may bagyo po tayo. Sir Mike, ang hiling daw ng mga residente sa Barangay Payatas na tinatawag na nando sa danger zone ay relocation. Sa inyong plano ho ba, particular ng LGU, may kasama ho ba ito na sila ma-relocate permanently sa isang ligtas na lugar? Well, instruction po ni Mayor Joy sa amin nung Saturday is to conduct joint inspection with the Department of Building Official at saka Housing Community and Development Department. Sila po ang in charge dun sa relocation para i-assess po kung mabilang natin kung ilan ba ang qualified for relocation at agaran po silang mabigyan ng pabahay na dun sa safe zone, hindi po siya dun sa danger zone. So yan po ang ating direksyon sa ngayon. Inabutan lang tayo ulit ng panibagong bagyo. So, siniguro po muna natin sila na wala po sila doon sa danger zone. Okay. Sir Mike, bukod sa pagguho ng lupa sa Barangay Payatas, ano pa hong lugar ang itinuturing na danger zone sa Quezon City at binabantayan din ng inyong tanggapan, sir? Well, yung mga barangays po natin along the three major rivers, nandyan po ang Tuliahan River, andyan po yung San Juan River, at saka yung ating San Mateo River. No, may mga barangays tayo dyan na low-lying area talaga. At yung mga barangays along Araneta Avenue, andyan yung Tatalon, andyan yung Apolonio Samson, also Talayan, Rojas. Ito ay mga low-lying areas talaga.
At yan ang tinitingnan natin na to ensure na magawa po natin yung preemptive evacuation kung kinakailangan. May namomonitor na po ba tayong baha ngayon, Sir Mike? Sa ngayon wala pa po. Okay. Paano po pinaghahandaan ng inyong tanggapan itong evacuation, pati na yung rescue kung sakali, wag naman kailanganin? Ano ho? Tayo ay nasa gitna ng pandemya, Sir Mike. Well, inactivate na po ng ating incident management team ng Quezon City, DRM Council. Full force po ang ating clusters. Lahat po ng department dito sa Quezon City Government ay na-inform na po, pati yung ating mga barangay health emergency response team. Meron po tayong nilabas through the instruction of Mayor Joy na to ensure that the guidelines and protocols are implemented for response in typhoons during COVID-19. So kailangan po natin huwag kalimutan pa rin yung mga minimum health standards like maintain social distancing, yung ating mga avoid crowd gathering, no, tsaka yung ating pagsuot ng mga PPE like mask, face shield in camps, no. So medyo challenging ngayon kasi medyo dalawa na tinitingnan natin, yung transmission of the virus at saka itong evacuation camps, no. In-ensure lang natin na 100% hindi dapat mahalo ang posibleng suspect of COVID-19 sa mga evacuees natin sa evacuation center. Okay, Sir Mike, isang mabilis lamang, saan pwedeng i-monitor ng ating mga kababayan, partikular ng mga residente ng Quezon City, yung pag-usa doon ng inyong monitoring hanggang mamayang gabi? Yes, pwede nyo pong i-check yan, advisories ng Quezon City tungkol dito kay Tropical Storm Pepito sa aming Facebook page. Yan po ang Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council page at yung at Quezon City Government FB page din po. So lahat po ng abiso, advisories, warnings, and of course always coordinate with your barangays at sila rin po ang nasa ground natin na magpapasa ng mga mensahe po lagi natin na in as much as we can, no? So para maaga po natin mabigay yung mga babala. Mga kapuso, ang hepe ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, si Ginoong Mike Marasigan. Sir Mike, magandang hapon. Maraming salamat po. Thank you, sir. Samantala, mga kapuso, ngayong gabi, inaasahang magla-landfall ang Tropical Storm Pepito. Nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa La Union, Pangasinan, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya at Quirino, Nueva Ecija, Tarlac, Aurora, southern portion ng Isabela, southern portion ng Ilocos Sur, northern portion ng Zambales at northern portion ng Quezon, kasama po ang Pulillo Islands. Masungit na panahon ang aasahan sa mga nasabing lugar. Signal number 1 naman sa Metro Manila, Abra, Kalinga, Mountain Province, Bulacan, Pampanga, Bataan, Rizal. Northern portion ng Camarines Norte, Catanduanes, nalalabing bahagi ng northern portion ng Quezon, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, nalalabing bahagi ng Isabela at nalalabing bahagi ng Zambales. Namataan ang pag-asa ang sentro ng bagyo, 195 kilometers silangan ng Baler, Aurora. May lakas ng hangin na hanggang 65 kilometers per hour. Sa Aurora, Isabela area, posibleng mag-landfall ang bagyong Pepito mamayang gabi. Bukod sa mga lugar na may wind signal, magiging maalon sa kanluran at silangang baybayin ng Southern Luzon, silangang baybayin ng Eastern Visayas, Caraga, Davao Region. Magiging maalon din sa Batanes, Cagayan at Ilocos Norte. Delikado po sa maliliit na sasakyang pandaba ang pagpapalaot doon. Umaga bukas, asahan ang pag-uulan sa maraming bahagi ng Northern at Central Luzon. Uulanin din ang ilang panig ng Mimaropa Region, Bicol, Quezon Province, Western Visayas at Mindanao. Pagsapit ng hapon at gabi, posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Asahan din ang ulan dito po sa Metro Manila bukas. May isa pang bagyong binabantayan sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Tropical Depression ito. Nasa 1,735 kilometers silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Mababa naman sa ngayon ang tsansa nitong pumasok sa PAR. Dumako tayo mga kapuso sa Nueva Ecija, kaugnay sa bagyong Pepito. Naroon po si James Agustin. James, nasaan ka ngayon at kamusta ang sitwasyon dyan? Emil, nandito kami ngayon sa area ng Cabanatuan City sa Nueva Ecija kung saan simula kaninang umaga ay nakakaranas sa mahina hanggang sa katamtamang buhos ng ulan. Nagpapatuloy naman ang pabugso-bugsong ulan ngayong hapon. Wala pa namang namomonitor na pagbaha ang PDRMO, pero isa sa tinututukan ay ang level ng tubig sa Pampanga River. May mga residente kasi nakatira sa gilid ng ilog. Nag-iikot ang BFP para magpaalala. Sabi ng mga residente, handa naman daw silang lumikas
kung kakailanganin. Naka-standby na rin ang mga heavy equipment sa ilang landslide-prone area tulad ng sa bayan ng Gabaldon at Karanglan. Problemado naman ang ilang magsasaka na hindi makapag-ani ng kanilang tanim na palay dahil sa sama ng panahon. Yan muna ang latest mula rito sa Cabanatuan City. Balik sa iyo, Emil. James, ilang katanungan lamang, ilang barangay dyan sa Cabanatuan City ang binabantayan ng lokal na pamahalaan? Ang sinasabi sa atin, Emil, ng PDRMO ay lahat ng bayan ay binabantayan nila dahil bawat bayan dito ay may mga barangay na malapit din talaga doon sa ilog o di kaya naman mababa. Ito yung mga binabaha kapag malakas talaga yung ulan. Pero doon sa naranasan daw nila pag-ulan noong nakaraang linggo, na hindi naman ganun kalakasan, na hindi naman daw tumaas yung level nitong Pampanga River, na binabantayan ngayon bukod pa doon sa Pandabangan Dam, na normal naman yung level ng tubig ngayon. Emil. Bilang panghuli, James, yung kanilang rescue equipment, rescue vehicles, napansin mo bang naka-preposition na dyan sa mga lugar na binabantayan kamo nila dahil flood prone? Yes, Emil, yung mga heavy equipment at yung mga ibang mga rescue equipment nila ay particular na naka-preposition yan doon sa 4 na bayan na landslide prone ito. Ito na yung malapit doon sa may area ng Nueva Vizcaya, particular doon sa mga bayan ng Karanglan at Gabaldon dito sa Nueva Ecija. Emil. Mula sa lalawigan ng Nueva Ecija, maraming salamat, James Agustin. Hindi pa naman nagla-landfall ang Tropical Storm Pepito. Ramdam na po ito sa lalawigan ng Quezon. Sa bayan ng Tagkawayan, umapaw ang ilog sa barangay Alihi. Lumubog tuloy ang spillway at hindi na madaanan. Binahari ng bahagi ng Maharlika Highway sa bayan naman ng Lopez. Passable man, hirap pa rin ang mga motorista na baybayin ng baha. Nagka-landslide din sa Ginayangan. Ang ilang bahagi ng Quezon ay kabilang sa mga lugar na nasa ilalim po ng storm signals dahil pa rin sa bagyong Pepito. Kaugnay pa rin ang balitang yan, kumuha tayo ng update. Mula po sa lalawigan ng Quezon, makakasama natin si Jeremy Luz Trigger, PB Bacunyo. PB, kumusta dyan? Magandang hapon. Yes, ako yung Emil, magandang hapon sa iyo. Sa ngayon ay patuloy na binabaha ang maraming lugar sa Quezon Province, partikular dito sa bayan ng Calawag, Quezon, kung saan nalubog nga itong Maharlika Highway na hindi ngayon madaanan ng maraming sasakyan, Emil, patungo sa Bicol at galing ng Bicol, Emil. Anong mga lugar, PB, dyan sa iyong lalawigan ang binabantayan na ngayong may bagyo? Emil, madaling araw pa lang kanina ay binabantayan na ang mga bayan ng Calawag, bayan ng Lopez, bayan ng Tagkawayan, bayan ng Gumaca at bayan ng Atimonan sapagkat ito yung mga bayan na prone sa pagbaha at prone din sa landslide. Kaya nga, Emil, ang PDRMO ng Quezon at itong mga LGU ng bawat bayan ay talagang nakabantay ngayon sa posibleng epekto pa rin ng bagyong Pepito, Emil. May binabanggit ka ukol dito sa kalsadang dinaraanan patungo sa Bicolandia. Kamusta ang lagay dyan? Pumupa ba o patuloy na lumuluba ang sitwasyon? Emil, sa ngayon ay patuloy na lumalaki yung tubig dito sa bahagi ng Maharlika Highway sa may Calawag, Quezon. Pahirap pang dumaan yung mga light vehicle, tanging mga truck lamang nakakalampas. Kaya nga pinapayuhan ng LGU Calawag itong mga magkutungo ng Maynila or magkutungo ng Bicol na huwag na munang tumuloy sa biyahe ngayong araw na ito sapagkat posibleng lumaki pa yung tubig sapagkat itong bagyong Pepito ay palandfall pa lamang ngayong gabi, Emil. PB, nagkaroon ng landslide sa bayan ng Ginayangan. Ano na ang sitwasyon doon? Ay, minsan ngayon, itong barangay na nagkaroon ng landslide sa bayan ng Ginyangan, Quezon ay possible na sapagkat ito ay na-clear na ng LGU ng Ginyangan. Ngayon lamang wala pang 30 minutes na nakakalipas. Emil. Okay. Meron, bukod dyan sa Ginayangan, meron pa bang naitalang ibang insidente ng landslide? Sa ngayon, Emil, wala pa tayo nakukuha ang information kung meron bang landslide na naganap sa ibang bayan ng Quezon. Ito pa lamang mga pagbaha ang ating nakuha ang informasyon. At wala pa rin tayong report kung meron bang mga lumikas sa buong probinsya ng Quezon dulot nga ng bagyong Pepito, Emil. Pero ang mga evacuation center, kamusta? Nakahanda na ba? Pati na, PB, yung mga rescue equipment, yung iba pang logistical support ng provincial government? Yes, kuyang nakahanda naman itong PDRMO ng Quezon sa posibleng rescue operation sa mga lugar na posibleng bahayin pa rin ngayong gabi hanggang bukas.
nakahanda rin naman itong mga relief goods ng Quezon Province kung sakaling kailanganin na mag-supply ng relief goods sa mga bayan na magkakaroon ng mga evacuees, Emil. So ano ang inaasahan? Alinsunod na rin, batay na rin sa pagtaya ng provincial government. Lalo pa bang sisidhi ang mga pag-ulan hanggang sa lumalim o hanggang sa kumagat ng dilim? Tama ka dyan, Emil. Binabantayan nga itong posibleng pagtaas pa rin ng tubig baha kapagkat patuloy ang pag-ulan sa bahaging ito ng Southern Quezon. Itong mga bayan na nasa southern part ng Quezon Province, ito yung mga binabantayan. Itong 4th District ng Quezon at itong ilang bayan sa bahagi ng 3rd District ng Quezon. Emil. Mula po sa lalawigan ng Quezon, ang ating GMA News Trainer, Mr. P.B. Bacuño. Maraming salamat at ingat. Samantala, binaha rin ang ilang bahagi ng Bicol dahil sa bagyong Pepito. Sa Naga, Camarines Sur, napalusong ang mga residente sa abot binting baha sa Barangay Calawag. Pahirapan ang pagdaan ng ilang sasakyan. Pinasok din ng tubig ang ilang bahay. Landslide naman ang namerwisyo sa Baras, Catanduanes. Hindi madaanan ang kalsada sa Barangay Batolinaw matapos humambalang doon ang gumuhong lupa at naglalakihang mga bato. Sa Kasiguran, Aurora naman, hindi na pumalaot ang ilang mangingisda. Nagligpit na sila ng kanilang mga lambat at bangka para hindi pasukin ng tubig. Ang iba naman, itinaas pa ang bangka para hindi abutin ng tubig sakaling lumaki po ang alon. Nagsagawa na rin ng emergency meeting ang lokal na pamahalaan. Pinapayuhan ang mga residente na manatiling alerto, lalo iyong nasa mababang mga lugar, tabing ilog at tabing dagat. Binabantayan din ang posibleng maging epekto ng bagyo sa kanilang agrikultura. Sa bahagi ng Aurora o Isabela, posibleng maglandfall mamayang gabi ang bagyo. Kumuha tayo ng update ngayon, mga kapuso, sa bagyong Pepito pa rin. Mula naman dyan sa Aurora Province, mula kay GMA News Stringer, George Balbarero. George, magandang hapon. Kamusta dyan? Yes, magandang hapon Kuyang Emil, at kanina pa nga ay talagang masungit na yung panahon at nagsimula yan kagabi pa Kuyang Emil, hanggang i-anunsyo ang tropical storm signal number 1 kagabi pa nga dito sa northern part ng Aurora at dito sa ating kinaroonan dito sa bayan ng Kasiguran. Isa yan sa bayan na ating binabantayan dahil isa yan sa tinukoy ng pag-asa na isang na kung saan ay maglalandfall itong ang bagyong si Pepito, Kuyang Emil. George, meron na bang mga lugar dyan sa Aurora Province na lubog na? Sa mga oras nito, Kuyang Emil, ay wala pang naiulat ang provincial government maging itong lokal na pamahalaan ng bayan ng Kasiguran kung saan yung ating kinaroroonan sa mga oras na ito. Pero itong kinakatakutan ng lokal na pamahalaan kung sakaling mag-landfall na itong bagyo ay talagang binabantayan nila yung mga lugar na nasa mga danger zone, partikular itong mga nasa low-lying areas at mga coastal areas dito nga sa bayan ng Kasiguran. Meron na ba tayong mga kababayang inilikas, George, ayon sa iyong monitoring? Sa ngayon, wala pang mga evacuation, wala pang evacuees na itatala ang lokal na pamahalaan dito sa Kasiguran, Kuyang Emil. Pero nag-abiso na ng precautionary measures ang lokal na pamahalaan at handa na rin yung mga heavy equipment kung sakaling kakailanganin. Partikular itong mga dump truck na kung saan ay nakaparada na nga dito sa harapan ng munisipyo ng bayan ng Kasiguran at maging yung mga truck ng Philippine Army ay inihanda na para kung sakaling kakailanganin sa evacuate sa mga kababayan nating maapektuhan nitong bagyong si Pepito. Kung sakaling kailanganin ng evacuation, George, kamusta ang mga evacuation center? Sa ngayon, Kuyang Emil, ay okay naman at handa na rin yung mga evacuation center at kanina nga yung ginanap na emergency meeting ng lokal na pamahalaan ay sinabi ng Municipal Health Officer na si Dr. Danay na handa na yung mga evacuation center dito sa bayan ng Kasiguran at obserbahan yung
minimum health standard, partikular patungkol dito sa COVID-19 pandemic kasamang Emil. Mga kapuso, mula sa Aurora Province, ang ating GMA News Trigger, si George Balbero. George, thank you. Nasa state of calamity na ang bayan ng Dato Mantawal sa Maguindanao. 11 barangay kasi roon ang lubog sa baha. Nasalanta ang mga pananim, pati po mga alagang hayop. Namigay na ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente. Ang mga baha ay dahil sa ilang araw ng pag-uulan doon. May nahuli na namang buwaya sa Tawi-Tawi, pero hindi po sa dagat o ilog, kundi sa isang fish pond sa bayan ng Bonggao. Sabi ng isang taga roon na kumuha ng litrato ng buwaya. Tulong-tulong ang mga residente na hulihin ang buhayang biglang napadpad doon. May haba po itong 5.8 feet. Nasa pangangalaga muna ng isang residente ang buwaya habang hinihintay ang mga kawani ng DNR. Noong isang linggo lang, may nahuling tambuhalang buwaya sa bayan naman ng Simorol. At yan ang mabibilis na mga balita at informasyon, mga kapuso. 66 days na lang po Pasko na. Ako po si Emil Sumangil. Para sa Pilipino, ito ang News TV Quick Response Team. Sumusugod kahit saan, sa ngalan ng katotohanan.